Magandang araw mga kabiyaya. Happy Lord's Day po sa bawat isa. Dahil tunay nga po, every day is Lord's Day. Siyempre po, bago po tayo magpatuloy, ay nais ko po muna batiin ang lahat ng mga tatay. Ano po? Dahil ito po ay kanilang kaarawan. Ano po? Happy Father's Day po sa lahat po ng daddy, papa, tatay. Ano po, pagpalain po kayong patuloy ng ating Panginoon. Amen. Purihin po ang Panginoon at gayon din po ay binabati rin po natin ang lahat ng ating pong mga followers at non-followers na patuloy pong sumasama sa atin sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At ngayon naman po ay inaanyayahan po namin kayo na samahan po kaming patuloy. Ano po, nasambahin natin, papurihan, pasalamatan, awitan ang ating Diyos na buhay. Amen. Pero bago po ang lahat, atin pong sama-samang basahin ang salita ng ating Panginoon mula po sa Colosas chapter 1 verse 14. At sa pamamagitan ng kanyang anak, tinubos niya tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Sa Diyos po ang kapurihan sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. Aming Ama na mapangyarihan sa lahat, nagpupulit at papasalamat po kami sa iyong kadakilaan. Pinupulit, pinasasalamatan namin ang iyong katapatan, ang iyong kabutihang loob sa bawat isa sa aming Panginoon. Salamat po sa biyaya mo na patuloy naming nararanasan sa bawat araw, Lord God. Patuloy na itinataas namin ang dakilang ngalan mo, Panginoon. Sinasampakan namin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Sa umagang ito, Lord God, batid niyo po ang laman ng aming mga puso at isipan, Panginoon. Ano man po ang makita niyo ng bahid, karumihan, ano man po ang makita niyo kalungkutan, Lord God, kabagabagan sa aming mga puso, ay aming pong inilalapit sa inyo, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay inyong gabayan, Lord God, i-comfort ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, upang sa aming paglapit at pagsamba sa inyo, Panginoon, ay maging isang mabangong samyo ang aming mga awitin, Panginoon, at pagpupuri sa iyo, Lord God. So umagang ito, Panginoon, ay pinagpapasalamat din po namin ang buhay na taglay namin, Panginoon, ang pag-iingat mo sa amin sa bawat araw, sa bawat probisyon na ipinagkakaloob mo po sa amin, sa mga kagalingan at katugunan sa aming mga panalangin. Lord, sa umagang ito, pagpalain niyo po ang bawat salita mo na mahahayag sa umagang ito at tunay na ito'y magrema sa aming mga buhay at maipamuhay namin, Lord God, upang ikaw ang tunay na magdakila at maluwalhati sa aming mga buhay, Panginoon. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang mensahero na gagamitin mo. Itago mo siya sa likuran ng iyong banal na trono, Panginoon, at ang iyong kadakilaan ng siyang mataas sa kanyang pangangaral, Lord God. Ngayon din po, pagpalain niyo ang mga tatanggap ng iyong salita at ito po ay tanggapin nila ng may kasiyahan, kagalakan sa kanilang mga puso, Panginoon. At dalangin ko, O Diyos, na ang bawat isa na sumasamba kasama namin, Panginoon, ay maranasan ang pagpapala mo at pagbibigay mo ng kagalakan, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa aming pag-aawitan. Samahan mo kami at ikaw po nawa ay mapangiti namin, Lord God, at tunay na maluwalhati sa aming mga buhay, Lord God. Alam namin na kami po ay maruming basahan lamang kung hindi sa pamamagitan ng iyong banal na anak na si Jesucristo, Lord God. Alam namin kami po ay hindi makakalapit sa iyong trono. Kaya salamat po dahil sa katuwiran ni Jesus kami naging matuwid sa iyong paningin. Kaya Panginoon, sa umagang ito, sa iyo po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian at kadakilaan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Diyos. At sa umagang ito, mga kabiyaya,
Ating sambahin ang ating tunay na Ama, ang Ama ng lahat na nanalig sa kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus na ating Panginoon. Purihin ang Panginoon sa umagang ito, mga kapatid, at sa biyaya ng ating Panginoon, tayo'y muling makakapakinig ng kanyang mga salita. Kaya't ihanda natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan sa pagtanggap ng binhi o salita ng ating Panginoon na dadalhin sa Kanya, sa atin ng Kanyang mensahero. Sa Diyos po ang papuri, tinatawagan na po natin ang ating mahal na Pastor Romel. Praise the Lord! Maraming pong salamat. At magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid. Every day is Lord's Day. At bago po niyan, ako po ay bumabati sa lahat ng ama na katulad ko. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Isa pong pagpapala na tayo po ay maging mga ama para po sa ating pamilya at mga anak. God bless po sa inyong lahat. At ngayong araw po na ito, ang mensahe po natin na nais ko po na paksa na ating pong pag-aralan ngayon, kailangan bang paulit-ulit ang paghingi ng tawad para mapanatili ang kaligtasan? Ulitin ko po ang ating paksa na ating pong tatalakayin ngayon, kailangan bang paulit-ulit ang paghingi ng tawad para mapanatili ang ating kaligtasan? Tayo po isaglit na manalangin. Amang banal, maraming pong salamat sa pamagitan po ng iyong anak, kami po ay tinubos mula sa aming mga kasalanan
dahil dito'y pinatawad at nilinis mo ang aming mga kasalanan. Salamat po sa krus ng Kalbaryo na pagpapatunay na kami ay minahal mo at pinatawad mo. Salamat po at patuloy po na aming po itinadalangin mula sa araw na ito. Nabigyan mo kami ng kaalaman, karunungan at kaunawaan mula sa iyong mga salita. Hinihiling po namin ang Santong Espiritu na siyang gagabay at papatnubay, lalong higit sa mga tagapakinig po namin. Maraming po salamat. Patuloy po namin pinabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. O purihin pong ating Panginoon. Ating pong teksto ay makikita po natin sa aklat ng Colossus, chapter 1, verse 14. Ganito po sinasabi ng aklat ng Colossus. At sa pamamagitan ng kanyang anak, tinubos niya tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Mga minamahal kong kapatid, nang ating ilagak ang ating pananampalataya kay Jesus at magsisi sa ating mga kasalanan, ang lahat ng ating mga kasalanan ay napatawad na. Dapat makita po natin yan. Nung ating po kinilala ang ating Panginoon at tayo sumampalataya, tayo humingi ng tawad, tayo po ay pinatawad na sa ating mga kasalanan. Kabilang po sa mga kasalanan ito ang nakaraan, ang kasalukuyan, at ang ating kasalanan sa hinaharap. Sabi po kasi ng Colossus chapter 1 verse 14, at sa pamamagitan ng kanyang anak, tinubos niya tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ang isang tanong na laging itinatanong, madalas po ganito ang tinatanong po ng iba. Ano ang mangyayari kung ako ay magkasala at pagkatapos ay mamatay ng hindi nakahingi ng tawad sa Diyos? Malimit po ganyan ang nagiging tanong ng ibang mga mananampalataya at ito'y nagbibigay ng kalituhan sa atin. Marahil ito rin ay yung tanong, dati ganito rin po ang aking tanong. Ano ang mangyayari kung ako ay magkasala at pagkatapos ay mamatay ng hindi nakahingi ng tawad sa Diyos? At ang isa pang karaniwang tanong ay, ano ang mangyayari kung ako ay magkasala, ngunit nalimutan ko na ang kasalanan iyon at hindi ko na ihingi ng tawad sa Diyos? Posibleng may mga nagawa tayong kasalanan na nakalimutan na natin. Paano kung hindi na natin ito naihingi ng tawad dahil sa nakalimutan natin? Maaaring ito po ilan sa mga katanungan po natin. Mga minamahal kong kapatid, ang parehong tanong ay bunga ng maling akala. Ang kaligtasan ay hindi tungkol sa patuloy na paghingi ng tawad ng isang mananampalataya sa bawat kasalanan na kanya nagagawa bago siya mamatay. Gusto pong ulitin po itong sentence na to para magbigay po ng kaliwanagan sa inyo. Ang kaligtasan po ay hindi tungkol sa patuloy na paghingi ng tawad ng isang tao o ng isang mananampalataya sa bawat kasalanan na kanyang nagagawa bago siya mamatay. Sapagkat ang kaligtasan ay hindi dahil sa kung ano ang isang Kristiyano ba ay nagpapahayag at nagsisisi sa bawat kasalanan. Oo, dapat tayo magpahayag ng ating pagkakasala sa Diyos sa tuwing tayo ay nagkakasala sa Kanya. Gayunman, hindi kailangan na lagi-lagi tayong humihingi ng tawad sa Diyos upang maligtas. Ulitin ko po, hindi po kinakailangan na sa bawat pagkakamali natin ay humihingi tayo ng tawad sa Diyos para mapanatili ang ating kaligtasan. Mamaya, bibigyan pa natin ng linaw po ito. Nang ating pong ilagak ang ating pananampalataya kay Jesus at magsisi sa ating mga kasalanan, ang lahat ng ating mga kasalanan ay napatawad na. Tuldok po yun. Ang lahat ng ating mga kasalanan ay napatawad na. Kabilang sa mga kasalanan ito, ang nakaraan, kasalukuyan, at ang ating mga kasalanan sa hinaharap. Hindi kailangan patuloy na humingi ng tawad ang isang mananampalataya upang mapatawad ang kanyang mga kasalanan. Binayaran na ni Jesus ang kabayaran ng ating mga kasalanan at
nang patawarin niya ang ating mga kasalanan, lahat ng may na iyon ay kanya na pinatawad. So, nung tayo po ay humingi ng tawad, tinanggap natin si Kristo, ang lahat ng ating mga kasalanan ay pinatawad na. At ang sabi po ron, sabi nga doon sa Old Testament, yung kasalanan daw natin parang tinakpan, and then batapos takpan ay itinapon sa pinakamalayo. Ibig sabihin, talagang nilimot na ng Diyos ang ating mga kasalanan. So, ganun po yung pagpapatawad ng Panginoon o ng Diyos sa atin. Binayaran niya ang lahat ng ating kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi po ng Gawa, chapter 10, verse 43, si Jesucristo ang tinutukoy ng lahat ng propeta nang ipahayag nila na ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay patatawarin sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ngayon, meron pong nagiging mga katanungan po tayo at ilan din ito sa mga katanungan ng mga Kristiyano. Bakit sinabi ng unang Juan, chapter 1, verse 9, na ipahayag natin ang ating mga kasalanan? Ito po ba'y tumutungkol sa pagpapahayag ng ating mga kasalanan para mapanatili ang ating kaligtasan? Tignan po natin. Sabi po ng unang Juan, chapter 1, verse 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan natin ipapatawad sa atin ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay matuwid. Tandaan po natin, ang kasulatang ito ay isinulat sa mga mananampalataya at hindi po sa mga hindi mananampalataya. Ang kinakausap po rito ni Juan ay sa mga Kristiyano ng mananampalataya na dumaraan sa buhay nila na sila ay nagkakasala at nagkakamali. Na kung ipapahayag daw ang kanilang mga kasalanan, ay tiyak na papatawarin. Hindi po pinag-uusapan dito yung tungkol sa kaligtasan po ng isang Kristiyano na kinakailangan magpahayag ka ng iyong kasalanan at patatawarin ka para mapanatili ang iyong kaligtasan. Ang tinutukoy po rito para mapanatili ang isang magandang relasyon mo sa Diyos, hindi para mapanatili ang iyong kaligtasan. Ang sinasabi sa atin ng talatang ito ay ipahayag natin ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang salitang ipahayag sa wikang Grego ay sumasang-ayon sa Diyos. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan sa Diyos, sumasang-ayon tayo sa Diyos na tayo ay nagkasala at tayo ay mali at siya ang tama. Pinapatawad tayo ng Diyos dahil sa pagpapahayag natin ng ating mga kasalanan sa tuwina dahil sa katotohanan na siya ay tapat at banal. Paano ang Diyos ay tapat at banal? Siya ay tapat dahil sa kanyang pagpapatawad sa ating mga kasalanan na kanyang ipinangako sa lahat ng tumanggap kay Kristo bilang kanilang tagapagligtas. So mga minamahal ng kapatid, ang pinag-uusapan po natin dito ay tungkol sa mga Kristiyano na kapag dumaraan sa kanila pong pagkakamali at pagkakasala, siya po ay makatarungan ng singilin niya ang kabayaran ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus at dahil doon, kinikilala ng Diyos na ang ating mga kasalanan ay pinawalang sala na o purihin ng Panginoon. So, once na tayo po ay naging mananampalataya, binura na ng ating Panginoon ang lahat ng ating mga kasalanan. So, magiging tanong, paano kung namatay na nga yung isang tao na hindi niya naihingi niya ng tawad ang kanyang kasalanan? Tandaan po natin, nakasalanan ang kaligtasan natin sa pagsampalataya natin sa ating Panginoon, hindi doon sa ating mga nagawang kasalanan. Gayun din naman, ipinapahayag ng unang Juan, chapter 1, verse 9, na ang kapatawaran ay nakasalalay sa ating pagpapahayag ng kasalanan sa Diyos. Paano ito mangyayari kung ang lahat ng ating mga kasalanan ay napatawad na sa oras na tayo ay nagtiwala kay Kristo? Ang kapatawaran na inilalarawan sa talatang ito ni Apostol Juan ay pagpapatawad para sa pagpapanumbalik ng ating relasyon sa Diyos. Yun po yung tinutukoy ko po kanina. Ang kapatawaran na inilalarawan sa talatang unang Juan 1:9 ay para sa pagpapanumbalik
ating maayos na relasyon sa Diyos. Ang lahat ng ating mga kasalanan ay napatawad na dahil sa ating posisyon sa Diyos. Ano pa yung posisyon mo na sa Diyos? Ikaw ngayon ay anak na ng Diyos. So, hindi na po mababali yun. Hindi na mawawala yun. Ikaw ay anak ng Diyos. Amen. Once na sabi ng unang Juan, chapter 1, verse 12, at sino man sumampalataya, tumanggap sa Kanya, ay binigyan ng karapatan at pinagkalooban na maging anak ng Diyos. So, ikaw ngayon ay anak na po ng Diyos. So, ano ang minsan nawawala? Yung relasyon dahil sa mga kasalanan at pagkakamali na nagagawa. Pero yung posisyon po ng isang Kristiyano, siya po ay anak ng Diyos at ang kanyang ama, walang iba kundi ang ama sa langit. Amen. Sana po yung nakakaintindihan po tayo. Ano ba yung positional na pagpapatawad? Ano ba yung positional na pagpapatawad? Ang positional na pagpapatawad ay tinitiyak na ang ating kaligtasan at ang pangako sa atin na buhay na walang hanggan sa langit, yan po ang positional na pagpapatawad. Ito ay pagpapatawad at pagtitiyak na ang ating kaligtasan at pangako sa atin na buhay na walang hanggan sa langit. Sa ating pagtayo sa harapan ng Diyos pagkatapos ng ating kamatayan, hindi po ipagkakait ng Diyos ang ating pagpasok sa langit dahil sa ating mga kasalanan. Hindi po ipagkakait ng Diyos na tayo ay papasukin doon sa kalangitan dahil sa ating mga kasalanan. Iyan ang positional na pagpapatawad. Ang konsepto ng relasyon ng pagpapatawad ay dahilan sa katotohanan na sa tuwing tayo ay nagkakasala, sinasaktan natin ang Diyos at pinipigati ang banal na Espiritu. Ano po ibig sabihin? Sa isang mananampalataya sa tuwing siya nagkakasala, ang nangyayari po, napipigati at nasasaktan natin ang banal na Espiritu o ang Diyos. Pero hindi po nawawala ang pagiging anak ng Diyos sa atin. Ang nawawala ay yung ating pong isang matamis at magandang relasyon po sa Diyos. Sabi po ng Efeso yan, chapter 4, verse 30, na sa tuwing tayo ay nagkakasala, sinasaktan natin ang Diyos at pinipigati ang banal na Espiritu. Sabi po dyan, huwag ninyong bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu ng Diyos sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang tanda na kayo'y sa Diyos. At siya ang katiyakan ng kaligtasan nyo pagdating ng araw. So ano po ang nangyayari kapag nagkakasala ang isang Kristiyano? Napipigati ang banal na Espiritu sa ating mga buhay. Pero may katiyakan sa ating pong kaligtasan. Huwag ninyong bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu ng Diyos. Sa tuwing nagkakasala ang isang Kristiyano, ito ay nagbibigay ng kalungkutan sa banal na Espiritu ng Diyos. Pero hindi po nawawala ang pagiging anak ng Diyos. Amen. Habang pinatawad na ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan nagawa, nagre-resulta pa rin ang ating mga kasalanan patuloy na nagagawa sa pagkakaroon natin ng hindi maayos na relasyon sa Diyos. Amen. Tandaan po natin. Parang ikaw, tulad ngayon sa Father's Day ngayon, may mga anak ka. Kahit magpaikot-ikot pa, wala na magagawa. Anak mo siya, tatay ka niya. Ngayon, ano ang nawawala? Pag minsan nagre-rebelde yung anak, o yung mga anak na hindi ka na binibigyan ng panahon, sila ay nawawala na sa'yo. So ano ang nawawala na alis? Yung relasyon. Pero sa katotohanan, anak mo pa rin siya, sila ay anak, ikaw ay ama pa rin po nila. Hindi po nawawala yun. Halimbawa, ang isang kasalanan ng isang bata sa kanyang ama ay hindi magiging dahilan upang mawala ang kanyang pagiging anak at pagiging kabilang sa pamilya. Tandaan po natin yan. Ang isang kasalanan ng isang bata sa kanyang ama ay hindi magiging dahilan upang mawala ang kanyang pagiging anak at pagiging kabilang sa pamilya. Ang isang makadiyos na ama ay patatawarin ang kasalanan ng kanyang anak nang walang kondisyon.
Ngunit gayon din naman, hindi makakamit ang dating maayos na pagtitinginan sa pamagitan ng ama at ng anak hanggat hindi nanunumbalik ang kanilang magandang relasyon. Mangyayari lamang ito kung ang bata ay magpapahayag ng kanyang kasalanan at humingi ng tawad sa kanyang ama. Iyan ang dahilan kung bakit dapat tayong magpahayag ng ating mga nagagawang kasalanan sa Diyos sa tuwiran. Yan po ang ginamit ng unang Juan, chapter 1, verse 9. Patungkol po sa mga Kristiyano na nawawala ang maganda at matamis na relasyon nila sa Diyos. Ang kailangan ay ang pagpapahayag ng kanilang mga kasalanan para mapanumbalik ang isang magandang relasyon. Sapagkat ang kamay naman ng Diyos ay laging nakabukas sa pagpapatawad sa lahat ng humihingi ng tawad sa kanyang mga anak. At tandaan natin, hindi po nawala ang pagiging anak at hindi nawawala ang pagiging ama ng isang mag-ama at ng anak. Amen? Kundi upang ibalik ang ating magandang relasyon sa Diyos o sa ating Ama na umiibig at ganap na nagpapatawad sa atin. Ang pagpapatawad po ng Diyos sa lahat ng totoong mananampalataya ay sa nakaraan, kasalukuyan, at sa hinaharap. Yan po ang ating assurance. Kung dumating man ang pamatayan ng isang Kristiyano at siya'y sumampalataya ng totoo sa ating Panginoon, makatitiyak po siya na makakasama niya ang ating Panginoon. E paano po yung mga kasalanan na nagawa niya? Nililimot ng Diyos ang mga kasalanan ito. At ano ang bagay na nagawa natin, pagharap po natin sa ating Panginoon, anumang mabuti at masama na ating ginawa, ito po ay may kaakibat na maaaring ito ay magbibigay sa atin ng pabuya ng ating Panginoon, pagharap po natin, o mawawalan ng kabuluhan ang ating mga ginagawa. Hindi magkakaroon ng premyo, kumbaga, ang ibig ko po sabihin. Dahil kung ano man ang bagay na ginawa natin dito sa lupa bilang Kristiyano, kung ito ay masunog, ibig sabihin, walang kabuluhan ang ating ginawa. At yung mga bagay na ginawa natin na mabuti at tulad po ng isang ginto sa harapan ng Diyos, ito ay mananatili. Pero ang kaligtasan ay hindi po nawawala para po sa isang Kristiyano. Nang kumilala tayo kay Jesus, nilimot niya ang lahat ng ating kasalanan. Ito ay ang ugat ng kasalanan na minana natin kay Adan. At ang bunga ng ating ugat ng kasalanan ay patuloy na naggagawa ng nating kasalanan na bagaman tayo ay kumikilala na kay Jesus. Hindi po ba napapansin? Minsan nalilito tayo. At sabi, napatawad na tayo sa lahat ng ating kasalanan, mga kasalanan. Bakit nakakagawa pa ako ng iba't-ibang mga kasalanan? Kasi nga po, mga minamahal ng kapatid, tayo po ay naririto pa sa ating mga katawan. Pero dapat natin kilalanin ang salita ng Diyos na may katiyakan nang tayo sumampalataya, tayo ay pinatawad na sa lahat ng ating mga kasalanan. Ano po yun? Yung ating minanang kasalanan mula po kay Adan. Nilinis po ng Diyos po ito. At ang nangyayari na lamang po, yung bunga ng ugat ng kasalanan na minana natin, ito yung patuloy na nangyayari pa sa ating mga buhay na kinakailangan na ihingi po natin ang tawad sa Diyos, 1 John chapter 1 verse 9, upang mapanatili natin yung ating relasyon sa ating Panginoon. Amen. Ito po ang ating inihingi ng tawad na paulit-ulit. Hindi upang mapanatili ang ating kaligtasan, kung hindi mapaunag-uli ang mabuting relasyon sa Diyos. Ang prodigal son sa aklat po ng Lucas ay nahiwalay sa kanyang ama dahilan sa maling pagpapasya. Pero hindi nawala ang posisyon nila bilang ama at anak. Ang relasyon po ang nawala at kinakailangan mapanumbalik sa pamamagitan ng paghingi ng tawad ng anak sa ama. Nabasa niyo po yung sa prodigal son, yung anak ay humiwalay sa ama, pero tandaan po natin, yung anak pa rin ng ama, yung anak
ama pa rin po niya. Kahit nahiwalay sila ng malayo. Ano po nawala sa kanila? Nawala yung matamis na ugnayan nila bilang mag-ama at anak. Kailan po nanumbalik po yun? Nung yung anak ay muling bumalik po dun sa kanyang ama. Nung nakita po nung ama yung kanyang anak, tinakbo niya po yung anak niya at muling niyakap. At sabi po ron, itong aking anak, minsan nawala at ngayon ay muling natagpan. Amen? Kung hindi po siya alipin, ang tawag pa rin sa kanya ay anak. Nananatiling anak ang prodigal son dahil siya ang ama nito. Ganun po tayo, mga minamahal kong kapatid. Tandaan po natin na ang pagpapatawad ng Diyos nakaraan, kasalukuyan, at sa ilaharap. Amen. God bless po. Tayo po ay manalangin. Kung ikaw ay dumaraan po sa ganitong mga katanungan, ikaw ay nagkakaroon ng kalituhan sa kondisyon mo ngayon, tandaan mo, ikaw ay anak ng Diyos. Kung ikaw man ay nagkakasala at nagkakamali, sabi ng unang Juan, chapter 1, verse 9, kung ipapahayag natin ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal, nalilinisin tayo sa lahat ng ating pagkakasala. Pero tandaan mo, ikaw ay mananatiling anak ng Diyos. Tayo ay mananangin. Amang banal na mga kapangyarihan sa lahat, salamat po at kami ibinilang mo bilang mga anak mo. Na sa tuwing kami magkakamali at magkakasala, malaya po kami makalalapit sa iyong presensya at makahihingi ng tawad at naniniwala kami na ikaw, Panginoon, ay patuloy na nagpapatawad at naglilinis ng aming mga kasalanan. Salamat sa katiyakan ng kaligtasan na ikaw ang aming Ama, kami ang iyong mga anak. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen at Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita na nahayag sa ating lahat. Tunay nga po na amazing ang kanyang biyaya. Amen, mga kapatid? Dahil sa kapatawaran na ating natamo sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. Salamat dahil sa kanya, pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, tayo muli ang ating relationship with our Heavenly Father ay na-reunite, di ba? Na-reunite tayo sa ating ugnayan sa ating Amang nasa langit. Nagkaroon tayo ng reconciliation dahil o sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, sa pamamagitan ng kanyang natapos at kumpletong nagawa doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya mga kapatid, pasalamatan natin ang ating Amang nasa langit sa kanyang amazing grace. Minsan tayong naligaw tulad ng prodigal son. Pero dahil sa kanyang kahangang biyaya, tayo ay nagkaroon ng ugnayang muli sa I
pangwakas na panalangin. Damin po natin patuloy ang presensya ng ating Panginoon. Aming Ama, pinupurit pinasasalamatan ka namin, Panginoon, dahil ibinigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang ang aming ugnayan sa iyo ay manumbalik, Lord God. Salamat dahil sa kanyang kumpleto at natapos na nagawa doon sa krus ng Kalbaryo, Lord God. Nagkaroon kami ng reconciliation with you, Lord God. Salamat dahil hindi sa pamamagitan ng aming nagawa o achievements, Lord God, kung bakit kami nagkaroon muli ng pagkakaisa sa iyo, Lord God, kundi dahil sa katuwiran ng iyong bugtong na anak na si Jesus, Lord God. Salamat sa iyong kapatawaran, Lord God, sa aming mga kasalanan, sa aming nakaraan, kasalukuyan, at sa hinaharap, Lord God. Alam namin, Panginoon, sa patuloy na pagpapatawad mo sa aming Panginoon, alam namin na nagkaroon na ng kaganapan, Panginoon, ang aming pagkakaroon muli ng ugnayan sa iyo, Lord God. Thank you dahil yung aming posisyon ng kaligtasan, Lord God, mula nung kami ay iyong pinatawad sa aming mga kasalanan sa pamagitan ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus, Lord God. Alam namin na hindi nawala ang aming kaligtasan, ngunit na andun, Lord God, kailangan i-work out namin ang aming pananampalataya, ang aming salvation, upang sa Lord God, ang aming relationship with you, Panginoon, ay mag-grow, Lord God, at patuloy, Lord God, na maging sweet ito sa bawat araw, bawat oras na kami, Panginoon, ay pinahihiram mo ng aming buhay na taglay. Panginoon, pagpalain niyo pong patuloy ang bawat isa na at huwag mag-alinlangan, Lord God, sa aming posisyon bilang iyong mga anak at ikaw bilang aming mga ama, Lord God. At Lord God, alam namin na ito ay hindi sa anumang bagay na ginawa namin, hindi sa anumang effort namin, Panginoon, kundi dahil lamang sa iyong bugtong na anak na si Jesus. Kaya salamat, pinapupunihan ka namin at niluluwalhati, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. At ngayon, mga kapatid, tayo po ay dumako sa ating benediction. Purihin ang ating Panginoon. Ang pag-ibig, kapayapaan, kalakasan, kagalingan, at kasaganahan ay sumating buhay, sumating pamilya, at sumating iglesia. Sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. 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 To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. In His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Amen. God bless you all. Purihin po ang ating Panginoon.